Tupad beneficiary sa Region 1 tutulong sa pagsasaayos at paglilinis sa mga eskwelahang sinira ng Bagyong Uwan ayon sa DOLE. Sundan sa report. Halos 2 linggo na ang nakalipas simula nang maranasan ang hagupit ng Bagyong Uwan. Pero ang karamihan sa mga silid-aralan na ito sa isang paaralan sa Binmali, Pangasinan, hindi pa rin nagagamit ng mga mag-aaral. Makapal pa rin ang buhangin sa labas ng mga silid-aralan. Pahirapan din ang paglilinis sa daycare center na ito na napasok ng buhangin matapos ang storm surge. Tutulong na ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsaayos sa mga eskwelahang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Aatasan ng mga tupad beneficiary na tumulong sa paglilinis sa mga eskwelahan. Coordinate namin sa DPWH na yung rehab nito pwedeng gamitin nila yung tupad. Baka pwedeng dalhin sa eskwelahan. Actually, dapat doon nga dalhin para hindi maantala yung pag-aaral ng mga bata. Kabuang 141 million pesos ang pondong nakalaan para sa mga tupad beneficiary sa Region 1. Mahigit 40 million pesos ang nakalaan sa Pangasinan. Titiyakin ng DOLE na makakatulong ang mga beneficiary sa pagsaayos sa mga paaralan sa rehiyon. Malaking tulong naman ito para sa DepEd. Mapapabilis ang pagsaayos at rehabilitasyon sa mga eskwelahan sa tulong ng mga tupad beneficiary. Mas okay po kasi syempre para may katulungan po kaming mga teachers na magsasaayos po sa aming paaralan. Ayon sa DOLE, nakahanda na ang pondong nakalaan para sa mga tupad beneficiary sa rehiyon. Maglalabas sila ng schedule para sa payout ng cash assistance. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.